katribu, patuloy kayong nanonood dito sa The Flyers TV channel. Katribu mo, salamat sa inyong mga likes, shares at comments, lalong higit sa pag-subscribe sa amin. Malaking tulong ito para patuloy kaming magbahagi ng mga kaalamang nakapokus sa katotohanan habang nilalabanan ang mga fake news na nagkalat. Muli nating tandaan na huwag basta-basta maniniwala sa mga balita o kwento sa social media. Pairalin natin ang ating critical thinking, lalo na at available naman ang lahat online upang magsagawa tayo ng sariling research. Mga katribu, iwasan ang maging bias, panatiko o loyalista. Ikaw ang talo diyan. At sa ating kwento, narito ang maiinit na trending news stories ngayon. Bumusina ka kung love mo ang traffic sa Maynila. Joke lang, ito ang Busina Arangkada with Coach Randy Dioneda. 30 minutes na kwentuhan at balitaan araw-araw. Busina Arangkada. May init na trending news stories, ang iyong matutunghayan. Busina Arangkada. Pag-uusapan din ang kahalagahan ng microinsurance at microfinancing sa The Micro Agenda segment. Bawat Busina may sariling kwento. Dito lang yan sa Busina Arangkada. Alamin ang mga kwentong salveo na magpapaganda ng katawan, kalusugan at passive income mo. Araw-araw kasalo mo sa tanghalian. Live. Busina Arangkada. Abangan ang mga trending news stories, the micro agenda at kwentong salveo sa Busina Arangkada kasama si Coach Randy dito lang sa The Flyers TV. Mag-subscribe na at bumusina. Okay, so hello, magandang tanghali sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga online na mga taga-subaybay dito pa rin po sa ating programa sa The Flyers TV. Ano po? And then welcome back dahil tayo ay live na muli. Ano po? So medyo ilang araw din tayong naging very busy kaya hindi natin medyo na-focusan yung ating live sa ngayon. Ano po? So bueno, back to normal tayo. And here we are again. So thank you so much dun sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating programa, sa ating channel, sa The Flyers TV, at sa mga naghihintay dito sa ating Busina Arangkada. Ano po, ito pa rin po yung Coach Randy. Ano po, makakasama nyo ngayong ikalawang araw ng linggo. So, ikalawang araw ng pasukan. So, dun sa mga nagbalik eskwela, so nakakalungkot dun sa ibang schools na nasunugan. Ano po, so nagkaroon ng problema sa unang araw ng pasukan. Ano po, so maliban sa traffic, yun ang mas balita na may mga nasunog na classrooms, especially dyan sa Quezon City. At hindi lang yun, ang mga problema sa mga paaralan ngayon ay patuloy pa rin yung dati na problema. Siksikan ang mga estudyante dyan sa mga schools, especially na sa buong Metro Manila. Ano po, although sa ibang regions naman ay okay pa ang sitwasyon, kaya lang, ganun pa rin naman po ang sitwasyon dyan sa malalayong probinsya. Ano po, so hirap pa rin sa transportasyon din kasi malalayo nga ang mga schools. Ano po, so kailangan maglakad din napakalayo yung ating mga estudyante, especially yung mga nasa elementary at mga high school. Kung naalala ko ngayon nung ako'y nag-aaral pa ng elementary at high school, ganun din yung ating gawain. Ano po, sapagkat ang ating high school at elementary noon ay medyo kilometro talaga ang layo galing sa ating tahanan. Ano po, at saka wala din tayong pambayad sa pamasahe dahil nga tipid nga rin sa baon. So imbis na ipamasahe mo, ibaon mo na lang para may pang-recess. Ano po, so pero napagtagumpayan naman natin yan noon, kaya ibig sabihin kayang-kaya rin din po yan ng ating mga minamahal na mga estudyante ngayon. So ayan, pagsumikapan na lamang natin sapagkat ang edukasyon ang tanging kayamanan na hindi natin pwedeng sabihin na magkakaroon ng pagkakataon na mawala sa iyo. Kung ano ang nalalaman mo, ano yung kaalaman, yan po ay habang buhay mo na dadalhin at pwede nyo i-share. Yan po yung kaalaman na kahit i-share mo lang i-share ay hindi po nababawas sa atin. Ano po yung kagandahan yan. Kaya doon sa mga nag-school ngayon, elementary, high school, college, swerte kayo sapagkat kayo pinapaaral ng ating mga magulang. And then ang ating government naman ay patuloy na nagsusuporta. So yan.
Although sa kabila ng lahat, may mga kahirapan, ano po, nahadlang sa ating lahat para pagtagumpayan ang mga ito. Pero ito yung mga bahagi lamang ng pagsubok ng buhay upang tayo po ay patatagin. Dahil hindi lang ito ang harapin natin na hamon ng buhay. Habang tumatagal po, mas matindi ang laban na harapin natin. Ano po, bilang mga estudyante mula elementarya, sekundarya, college, at hanggang sa magkaroon ka na ng sarili mong kabuhayan or hanap buhay or trabaho pagdating ng araw at magkaroon ka ng sarili mong pamilya. Ano po? So, yan. So, muli ito po ang Busina Arangkada. Everyday po natalakayan dito sa ating channel, The Flyers TV. Walang iba po, ang ating mga paksa ay about po sa mga updates na nangyayari sa ating kapaligiran. Pero nakafocus po tayo doon sa ating mindset na time freedom, financial freedom, kumbaga pagsusupport sa ating pang-araw-araw, financially, morally, and then sa mga ideas. So kaya pag-uusapan natin mostly ay about sa ating kalusugan, sa microinsurance, microfinancing, and then of course, sa ating paboritong salveyo na usapan o kwentong salveyo. So bago ang lahat, of course, magkumustahan tayo sa mga balita sa ating kapaligiran. So kung kayo po ay very active sa TV, sa radio, so ito po yung mga updates ngayon. So isahin natin. Ayan. Okay, mga pangunahing balita ngayon, So ito, regarding po sa impeachment muna tayo, sapagkat medyo naantala yung impeachment. Pero meron tayong mga bagong updates regarding po sa kampo ng depensa kay Vice President Sara Duterte. 16 ang abogado na itatalaga sa impeachment trial ng ating pangalawang Pangulo. Formal na isinumiti na nga ng impeachment court or sa impeachment court ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang listahan ng kanyang mga abogado. Ayon sa press release ng impeachment court, alas 5:30 ng hapon, nila natanggap ang dokumento o appearance ad cotilam mula sa Fortune, Narvasa, and Salazar Law Office na kakatawan at magiging tagapagtanggol ng DC Presidente sa impeachment trial. Nakasaad din na pinadalhan ng kopya ng mga abogado ni Duterte ang House of Representatives, pero may note ito ng tender copy refused to receive. The undersigned firm and the lawyers whose signature appears below respectfully enter their appearance as counsel for Vice President Sara J. Duterte without prejudice to any jurisdictional and or the objections that she may have in this case. Nakasaad yun sa dokumento. Kabilang sa mga magiging abogado ni Vice President Sara, sina Philip Siegfried Fortune, Gregorio Narvasa II, Sheila C. Season, Carlo Joaquin Narvasa, Roberto Batong-Bakal, Justin Nicole Goulart, Lyndon Miguel Baquel, David Ronel Golia VII, Maria Celina Golda Fortune, Clarlane Raddock, Francesca Marie Flores, Miguel Carlos Fernandez, Michelle Wesley Powa, Reynold Monsayak, Mark Vinluan, at Ralph Bodota. Samantala, tuloy pa rin ang impeachment trial ni Vice President Sara kahit pa tumanggi siyang tumugon sa articles of impeachment. Ayon kay Senate President Francis G. Escudero, pinapayagan ang depensa na magpasok ng not guilty plea para kay Duterte. Magkaiba sa parte ng nasasaktal, meron siyang opsyon na hindi sumagot. May procedure din kung sakaling gawin yon. Kung di sumagot, magpapatuloy ang pagdinig. Mag-i-enter lamang ng plea of not guilty sa ngalan niya, ani ni Escudero.
Matatandaan na nagpadala ng summons ang impeachment court kay Duterte at may hanggang Hunyo 21 ito para sumagot. Sinabi ni Escudero na wala pa silang natatanggap na sagot mula sa Vice Presidente maging sa House kung saan humingi ng sertifikasyon ang impeachment court na hindi labag sa konstitusyon ang pinadal nilang articles of impeachment. So yan po yung balita natin regarding sa panig ng depensa naman, sa panig ng ating Vice President. So nagtalaga na siya ng 16 na abogado, so na magtatanggol sa kanya dyan sa impeachment court. So tingnan natin, siguradong ma-acquit ito si Vice President Sara 16 na abogado ba naman magtutrong-tulong para depensahan ang confidential funds at iba pang aligasyon ng pantarambong dyan sa opisina ng Vice President at saka ng DepEd nung siya pa ang sekretary nito. Samantala, dumako tayo sa ibang balita. Sa Office of the Vice President pa rin po ang ating focus. Dahil panahon naman po ng pagsumiti ng mga budget para sa susunod na taon. 733 milyon ang hining budget ng OVP sa 2026 na national budget. Humingi si Vice President Sara Duterte ng 733 milyong budget para sa kanyang tanggapan para sa susunod na taon. Ito ay halos kahalintulad lamang ng naging budget na natanggap ng Office of the Vice President noong 2025. Sinabi ni Vice President Sara na ang naturang budget proposal ay ang pinakamaliit na isinumiti ng OVP sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Mas mababa rin ito sa 2.3 billion at 1.8 billion na natanggap ng OVP sa mga taong 2023 at 2024. Saan napunta kaya yun? Ipinaliwanag din ng Vice Presidente na hindi na sila nagtangkapang humingi ng mas malaking budget dahil inaasahan na nilang hindi naman ito mapagbibigyan. Layunin din aniya nito na mailayo ang kanyang mga tauhan sa kahihiyan sa pagharap sa mga mambabatas. Inamin na rin ni VP Sara na asahan ng dahil mas maliit ang budget nila ay mas kakaunti rin ang kanilang magiging proyekto. Tulad noong nakaraang taon na napilitan silang itigil ang ilang programa, ipinagkakaloob nila dahil sa pagtapyas sa pondo ng OVP. So, ayan, bumaba. Pero, ikumpara mo ito dun sa dating budget ng opisina ng Vice President sa liderato ni Vice President Leni Robredo. Mas maliit yung kay Leni Robredo, pero mas maraming proyekto ang nagawa dahil sa pagiging partner nito sa mga private sector. So, yun. Siguro para-paraan na lang talaga. Ayan. So, sa ibang balita, ito, Bato de la Rosa nag-share di umano ng AI video pero pinuyog naman ng netizens. Ano ba yun? Umani ng batiko si Senador Bato de la Rosa matapos i-share ang article o artificial intelligence or AI-generated video na kumukontra laban sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa video post ng Ay Grabe page, 2 estudyanteng lalaki ang ini-interview kung saan binabatikos ang nangyari sa impeachment proceedings laban kay Vice President Duterte. Sa caption ng video ay may nakalagay na hashtag na AI. Nireport umano ito ni De La Rosa o nirepost ito ni De La Rosa sa kanyang FB page at nilagyan ng caption na mabuti pa ang mga bata nakakaintindi sa mga pangyayari. Makinig kayo mga yellow at mga komunista. Aba? Grabe ito si Senator De La Rosa. Makinig daw kayo mga yellow at mga komunista. Oy, Senator Bato, ang kalaban mo hindi yellow at hindi komunista. Ang kalaban niyo mga sambayan ng Pilipino, lalo yung mga pulahan. Kasi, di ba kayong dalawa ang magkaaway, Duterte sa Marcos? Huwag niyo kami idadamay.
kung ako man kinikonsider ko ang sarili ko na yellow dahil ako ay supportador ng demokrasya, nag-support tayo sa mga adhikain ng Liberal Party, ng Democratic Party of the Philippines. Of course, hindi po kami komunista. Ano po, tayo po ay nasa demokratikong pamahalaan at pumapayag tayo sa demokrasya at sa mabuting pamamahala. Kayo po ang magkaaway na dalawa, kayo magkakampi dati. Di ba kayong dalawa ang magkakampi? Pula at saka green. Tapos, idadamay mo ngayon ang yellow sa inyong mga kalukuhan mo. Yung mahiya-hiya ka nga, Senator Bato. Grabe ang kukuti mo. Ayusin mo ang pananalita mo, Senator Bato. Huwag kang mangdamay, ha? Kayo ang nag-aaway dyan. Kayo mga pulahan at mga berdehan. Huwag kayo mangdamay. Hala. Grabe ka Bato, ha? Ibato kita dyan. Okay. Sa kabila ng pagtawag ng atensyon ng mga netizens kay De La Rosa na produkto ng AI ang kanyang binahagi sa Facebook, hindi pa rin ito tinanggal ang post ng senador. Kasunod nito ay tinakpan ng Facebook ang nasabing video at nilagyan ng false information reviewed by third-party fact-checker. Ayan, yan na pala ni Senator Bato. Ano, nadadamay si Bato, oh. Ang panawagan niya para daw sa mga dilawan at saka sa mga ano yun? Sa mga yung mga leftist. Mahiyahiya ka naman, Senator Bato. Wala ka lang ang buhok. Pareho na tayo ngayon nakakalbo. Pero, hindi ibig sabihin, pagbibigyan kita sa iyong mga sinabi. Ang kalaban mo is yung pulahan. Pero yung pulahan naman po, nasa tama din naman sa ngayon. Noon kayo ang magkakampi, di ba? DDS sa mga loyalista. Pero ang ginawa ninyo, nag-away kayong dalawa ngayon. Tapos huwag nyo kami dadamay. Although, sa ating paningin, nasa tamang panig ngayon ang pulahan sapagkat nakaupo nga ang Pangulong Marcos. Dapat suportahan natin yan. Ano po? So, yun. Ikaw talaga Bato, ha? Iniinit mo ako. Okay. Puntahan natin yung mga iba pang balita. Ano po? So, medyo iba yung tabas ng dila ni Bato. Ano po? Okay, punta natin iba pang balita sa ating sa ating mga online checker. Ano po? So, dito naman ay tinutukoy dito yung mga bias na senador daw ay dapat mag-inhibit. Pero hindi naman kailangan mag-inhibit pa sila. Ano? Kasi, kumbaga, wala naman sa yun sa konstitusyon na mag-inhibit sila. Although, may karapatan sila mag-inhibit in their personal decision. So, kung ayaw nila mag-inhibit, wala namang problema. Ano po? Yun nga lang, dapat sila ay maging impartial pagdating po sa pagdidesisyon, pagdating ng impeachment trial. Punta natin itong showbiz news. Gusto ko to. Ito. Chris Aquino sa Bicol na nakatira. Taga-Tarlac to eh. Ba't napunta sa Bicol? Totoo bang sa Camarines Sur na nakatira si Chris Aquino? Parang ang layo naman. Totoo naman na maganda sa saan to? Karamuan. Yes. Tama ang pronunciation natin. Ano? Totoo naman na maganda sa Karamuan, Camarines Sur, pero paano kung kailangan niyang dalhin sa hospital? Marami na akong narinig na magaganda ang resort doon, pero yun nga, parang nalalayuan ako. Ang kwento sa akin, kasama niyang namumuhay doon si Bimbi at ilang loyal staff. Ipagdarasal ko talaga na umayos ang kalagayan ni Chris at muli siyang maging masaya sa buhay. Okay, so yun. Kung doon naman talaga siya mamamalagi sa Bicol, okay lang, welcome ka dyan sa Bicol sapagkat ako po isang Bicolano din naman at masaya po ang maging isang Bicolano. Ano? Lalo na kung ang pag-uusapan natin ay yung mga lutong Bicol. Ang sarap-sarap dyan. Okay, so yan po yung kalagayan ng ating mga balita. Ano po, so wala pa lang masyadong update sa ngayon sapagkat hindi pa naman nag-uumpisa ng formal yung trial. At saka wala pa rin masyadong balita doon sa ICC kung ano yung mga development. And yan din dyan sa West Philippines, wala pa rin naman tayong balita masyado. Ano po, pero doon po sa sa ibang bansa, yun nga, medyo nakakakaba yung nangyayari sa pagitan po ng Israel at saka ng Iran. Ano po? Kasi kung matatandaan ninyo, itong Iran o tinatawag nating Persia noon, ito yung higpit na magkalaban din ng mga panahon na yun. Mga unang panahon pa. So yung giyera sa pagitan ng mga bansang yan ay hindi talaga natutulukan. Ano po? Kasi nga,
Then pa marami ng away ang mga bansang yan. Hindi lang po itong Iran o Persia. Kasama na diyang Egypt at ang iba pang mga bansa noong panahon na yon, yung Mesopotamia, yung Iraq, ganyan. Ano po, so maraming away na kontra. Lalo na ang Israel na papaligiran ng lahat ng bansa na Muslim, na lahat ng bansa na yun ay kontra sa Israel. So wala siyang kakampi dyan sa mga bansang yan. Pero tingnan mo naman, bilang bayan ng Diyos, hanggang ngayon nag-i-exist pa rin ang Israel. So, God bless you all dyan. Pero sana naman ay wag nang umabot pa sa manlang awayan. Kasi missile na nuclear na yung pag-uusapan natin dito. Madadamay talaga tayong lahat dyan. So, peace na lang po tayo lahat. Ano? Okay. So, ang balitang ito, ang kalagayan ito ng ating komunidad, pang-bansa man o pang-daigdig, ay hatid pa rin po sa atin ng of course, ang paborito mong Salveo barley grass. Ano po? So, pagdating po sa barley grass, dapat ang brand na pagtitiwalaan mo ay Salveo lamang. Ano po? So, dito po sa caption ng ating video, meron pong link dyan kung paano ka makakabili. I-click mo lamang dyan yung Salveo Well Shop. Ano po na link, and then pwede ka na mag-add to cart, COD nationwide. And then dyan sa same link na yan, pwede ka rin mag-sign up para po makapagpa-member ka sa Salveo Well. Then unang orderin mo yung membership package para lifetime may discount ka. Ano? So yun. This is it. This portion is brought to you by Salveo Well, saving lives. Salveo barley grass. Okay, so tuloy-tuloy tayo mga kapamilya, mga kapuso, mga kapatid, and syempre dito sa ating channel, kayo pong aming mga katribo. So tuloy-tuloy tayo sa ating diskusyon, and dumako na po tayo dito sa ating pagbabasa ng mga messages ninyo sa ating channel. Ano po? Kaya kung kayo po ay nakikinig, nanonood ng mga taga-Card MRI, mga member po ng lending institutions ng Card MRI, ano po? Yung Center of Agriculture and Rural Development, mga member po ng Card SME Bank, Card Bank, Card MRI Rizal Bank, at saka Card Inc. Ano po yung pag-uusapan natin dito yung tungkol dyan sa mga products po ng Card MRI, ang inyong mga insurance. Ano po? So, kayo po may mga katanungan, pwede kayo magtanong, mag-message sa ating mga video, and babasahin po natin yan everyday. Dito pa rin po sa Busina Arangkada, dito po sa inyong paboritong channel, ang The Flyers TV. And bago ko makalimutan, mag-subscribe na po kayo para po kayo updated everyday sa ating mga video. Ano po? And then, magbasa na nga tayo ngayon ng ating mga messages mula sa ating mga taga-subaybay. Dito pa rin po sa Busina Arangkada sa ating segment na The Micro Agenda. Okay, basahin natin yung message ni Annalisa Lubong. Hi sir, good day po. Nag-file si Mr. ng resignation a month ago. Ngayon, pumunta siya, di pa daw napasa yung papel niya. Ano po ba ang dapat gawin sir? 2018 pa, noong nagsimula siya. Dito po kami sa Quirino Province, bayan ng Difon. Tama ba, Difon? Ano po? So, thank you so much, Annalisa Lubong, sa iyong message sa ating video. So, ito po yung ating katugunan dyan. Ano? So, kung nag-file na po ng resignation si Mr., ano po, sa sentro, at naipasa nyo na ng kompleto yung inyong mga requirements na hinihingi. So, i-follow up nyo lang po ito sa opisina. Pwede po kayong pumunta sa opisina na pinakamalapit yan sa inyo at i-follow up ito. Ngayon po, kung hindi pa rin po ito ma-actionan, dumiretso na po kayo dyan sa Card Bank. Ano po, dyan po sa, kung meron po dyan Card Bank, Rizal Bank, or Card Inc. O kung ano man po na bangko ang meron dyan ang Card MRI para po kayo po ay magpatuloy or mag-follow up ng inyong resignation.
Sapagkat kung mag-resign na po si Mister, wala man tayong magagawa doon. Ano po, kailangan lang pigilan natin yung decision ninyo doon na i-resign. So, dapat po naman sa mga taga-card MRI, ito po ay napaprocess ng maayos. Ano po, so panawagan natin sa mga taga-card MRI po, na nakakasakop diyan sa lalawigan ng Quirino. Ano po, kung sino po na institusyon, anong institusyon ng card MRI ang nakakasakop diyan sa Quirino Province, bayan ng Dipon. Ano po, so meron tayong member dyan na magre-resign. Ano po, siya po ay sa bayan ng Dipon member. Ano po, so pakiasikaso naman sapagkat ang pagre-resign po ay may panggagamitan siguro sila. Ano po, kasi kumbaga wala na ibang paraan. Kumbaga ayaw na nila ng dagdag na obligasyon, and yung matatanggap nila na konting refund of contribution ay makakatulong din yun sa kanilang pagsisimula na naman muli. Kaya po dapat po tayo ay maagap tayo doon sa ating sa ating pagbibigay ng resolution doon sa mga nagre-resign. Ano po? Okay, ituloy natin ang pagbabasa ng mga message ng ating mga taga-subaybay dito po sa The Flyers TV, Busina Arangkada, dito po sa The Micro Agenda segment. Ano po? Simula naman kay Vicky Consignado. Ano po? So, Vicky Consignado. Meron po ba nito sa Caloocan? Saan po exact location? Okay. So, nagtatanong si Vicky kung meron po nito sa Caloocan itong card MRI. Ano po? So, hindi pa po natin sure yung exact location dyan sa Caloocan, pero meron po tayong mga branches din po sa Metro Manila. Ano po? So, pwede niyo po i-google, hanapin po ang card MRI Caloocan. Ano po? Para po ay makita niyo yung exact location. Ano po? So, i-try nga natin. Card MRI Caloocan City. Kasi ako po ay taga Caloocan din before, kaya lang hindi ko nakabisado. Ano po? So, titingnan natin kung ano yung mga branch dyan sa Caloocan. Ito. Saan itong Mabini? Ayun, mayroong card SME Bank. Ano po, meron pong card SME Bank dito sa card SME Bank Incorporated at Trip Bank. Ito po ay matatagpuan dito sa anong branch to? Ang address po nito ay diyan po sa 311 Apolinario Mabini Street, Kaunlaran Village, Caloocan City. So, doon sa nagtatanong, Vicky, meron pong main branch dyan or bank na branch dyan po sa 311 Apolinario Mabini Street, Kaunlaran Village, Caloocan City. Ano po? So, pwede nyo pong puntahan itong branch na ito para itanong sa kanila kung ano yung mga sentro na malapit sa iyo, dyan sa iyong lugar. Ano po? So, meron po dyan sa Mabini. Ano po? Ito pong Mabini naman ay madaling hanapin. Ano po? Again, ito po ay located dyan sa 311 Apolinario Mabini Street, Kaunlaran Village, Caloocan City. So, pumunta ka lang ng Kaunlaran Village, malalaman mo na yung card SME Bank dyan. Ano po? So, itanong mo na lang. So, okay po ba, Vicky Consignado? So, nasagot po ba natin ang inyong katanungan? Dumako naman tayo kay Analisa Manipis. Buti pa to si Analisa, hindi makapal, hindi gaya ni Bato. Ano po? So, thank you so much, Analisa, sa iyong comment. Sir, may interest ba ang savings ng member? Normal po. Mayroon pong interest ang savings ng member. Ang kagandahan po, ang interest po ng card MRI ay napakataas. Ito po ay 2% per annum, di ba? Ikumpara mo sa interest ng mga commercial bank, para ang commercial bank is 0.75 lang, parang ganon. Pero sa card MRI po, ang mga bangko po nila ay may interest po na 2% per annum, okay?
Kaya po mag-invest na po kayo, mag-savings na po kayo ng malaki kung gusto niyo po ay magkaroon ng mataas din na interest. Ano? Ayan. Okay, mula naman kay Sir Peters TV. Sir Peters TV, a very good explanation, boss. Oh, thank you so much. Okay, yung explanation natin dun sa 20 pesos na binabayaran weekly sa card MRI. So, thank you so much, Sir Peters. And maraming salamat sa iyo. Ano po? Okay. Dito naman kay Ken Fern. Kay Ken Fern, 1680. Ano po? Doon tayo pala sa ano susunod. Okay. Kay Shin Barcelona. Shin Barcelona, thank you din sa comments mo. Mahina ang boses at may sound pa. Galing Okay, i-improve natin yan in the future, Shin Barcelona. So, thank you sa inyong mga comments. So, maraming salamat sa inyo na patuloy na nagbibigay ng inyong mga komento sa ating mga video. Ano po? So, yun nga po yung pinag-usapan natin ngayon regarding sa Connect to Card, sa inyong pag-member sa Card MRI na napakaganda. Maging updated lang po tayo sa inyong mga Connect to Card sapagkat nandyan po lahat ng detalye ng inyong mga utang, ng inyong mga savings, at saka iba pang serbisyo ng card. Bank, Card SME Bank, Card MRI Rizal Bank at Card Inc. Lahat po yan ay may mga Connect to Card. Ano po? So, ayan. So, dapat maging familiar tayo dyan sa paggamit ng Connect to Card. Napakaganda. Pwede ka kasi magbayad ng bills, payment sa Connect to Card ng load. Ano po? Ayan. Okay. So, yan po yung ating napag-usapan regarding po sa ating The Micro Agenda. Wala tayong masyadong issues sa ngayon. Nagkumustahan lamang po tayo at nagbasa ng inyong mga messages. Ano po? So, muli ang ating hotline dito po sa The Flyers TV para sa may mga katanungan about po sa Connect to Card or sa The Micro Agenda segment na ito. Tumawag lamang po kayo sa ating telephone number na 046-471 9499. Ano po? So, yan po yung ating telepono. Okay. So, sino pa yung may mga katanungan? Thank you so much. Ayan. So, wala naman siguro. Ano? So, ayan. So, again, kumusta na lang po kayo lahat ng mga member ng card? Okay, muli sa may mga katanungan about sa Card MRI program. Sana po na may katanungan kayo regarding sa Connect to Card, sa mga iba pang issues and concern nyo sa Card MRI. Ano po, tumawag lamang po sa ating telephone number na 046-471-9499. At ako po inyong makakausap dito mula po alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ano po, thank you so much sa patuloy niyong pagsubaybay sa ating palatuntunan. Huwag po kalimutan mag-subscribe at i-share po sa inyong mga kakilalang member ng Card MRI ang ating mga videos and concern. Okay? So, ang bahaging ito po ay hatid sa atin ng Card MRI at of course ng Larsky Perfume. Ano po, kung mahilig ka sa Larsky Perfume, mag-order na. Okay, ang next segment naman natin ay about po sa Salveo Barley Grass. So, dumako tayo sa ating paboritong pinagkakakitaan ng magandang kalusugan at of course, kung gagawin mong negosyo, talagang kikita ka dito ng kapirahan. Ano po? So, ito po ang Salveo Barley Grass. So, para po sa kalaman ng lahat, yung Salveo Barley Grass po ay isa pong brand ng barley grass, yung Salveo, na kung saan ito ay very pure. Ano po? So, wala pong halong mga chemical, wala pong halong prutas, wala pong halong gulay. Talagang purong barley grass lang siya. Kaya dun sa mga naghahanap ng purong barley, una po kayong maghanap ng iba pang brand. Salveo na po talaga kasi ano talaga siya, subok na siya noon pa. Ano po, ang Salveo Barley Grass po, ang tanging
pinagkakatiwalaan ng mga halos milyong-milyong Pilipino na gumagamit nito. Ano po, marami, hindi po siya gamot pero marami na po nagpatotoo na sila ay gumaling nung mag-take sila ng Salveyo. Kasi nga ang Salveyo ay puno ng sustansya na nagre-repair ng mga damaged cells and organs natin. Kaya gumagaling yung mga sakit. Ako nga pag ginalagnat, konting inom lang ng Salveyo barley grass, maya-maya wala na yung lagnat mo. Kapag sinipon ka, maya-maya wala na rin. Kapag may sore throat ka, dahil nga tayo ay nasa call center, ano po, may sore throat ka, ubo, makatinalamunan, iniman mo lang ng malamig na Salveyo barley grass, and that's it. Wala na po yung pamamaga ng lalamunan mo at saka yung boses mo balik na naman sa maganda. Ayan. So, ito po yung cycle ng Salveyo barley grass. Kung paano tayo kikita dito. Para po tayo kumita sa Salveyo barley grass, ang gagawin lamang po natin ay magpa-member tayo. Bakit? Pag magpapa-member ka, ikaw po ay pwedeng magkaroon ng discount from 20% to 50% discount depende dun sa membership package na binili mo. Ano po? So, yun po yung kagandahan doon. Ano po? So, magpa-member tayo. Ngayon, paano ka kikita doon? Kikita ka doon kasi nga, dahil member ka na, yung pabibili mo na yung product ngayon ng discounted. So, ibig sabihin, pwede mo na siyang ibenta. Ngayon, pagbebenta doon is regular price. Ngayon, dahil regular price ang bentahan mo, kikitain mo na ngayon yung discount na nakuha mo sa pag-member. Or, kung meron kang kakilala na ayaw mong bintahan ng regular price, yayain mo din siya na magpa-member. Kasi, kung magpapa-member siya under doon sa link ng membership mo, kikita ka pa rin po doon. Kasi nga, para siyang networking. Ano po? Ito yung networking na gumagana. Lahat po ng product, lahat po ng serbisyo ay networking sa ating paligid. Hindi mo lang nararamdaman kasi hindi ka kumikita. For example, ikaw ay bakery. Ang bakery po ay isang uri ng networking. Tayo yung mga consumer, tayo yung mga bumibili ng products, di ba? So maraming involved dyan, yung asukal, yung harina, yung lahat. So network yon. Kaya lang, doon sa network na yun, kung kumikita ay direct buyers lang. Direct suppliers lang dyan sa bakery na yan. Unlike sa Salveyo, kikita ka lang kikita kahit na hindi na direct buyers ang bumibili sa iyo. Dahil sa membership system na ginawa ng company. Ang hirap ipaliwanag yung system, pero isa po itong sistema na pwede kang kumita kahit hindi ka na gumagalaw, kahit hindi ka nagbebenta. Ano po? Networking strategy po yan. Ito po na ay ginawa ng company, hindi po para talaga pagkaperahan sa Salveyo barley grass. Kundi masiguro natin na lahat ng gumagamit ng Salveyo barley grass ay pure pa rin ang ginagamit nila. Hindi po sila bumibili sa iba. Para hindi po masira yung chain, yung naturality, yung originality ng Salveyo barley grass. Ano po? Kaya may network siya. Para makasiguro ang kumpanya na ang ginagamit mong barley grass ay galing pa rin sa kumpanya. And at the same time, may compensation pa. So para din yung television, network din yan, mga television na yan. Kumikita sila ng kumikita dahil sa mga patalas sa lahat. Pero tayong mga viewers, wala tayong nagigain na pera. Pero may nagigain tayo na information. Doon naman nagkakaroon tayo doon ng investment or income doon sa information na ibinabato sa atin. Ano po? Ganun yung Salveyo. Ano po? Kapag nagpa-member ka, hindi lang information yung makukuha mo, kundi meron ding income dyan. So, kung paano ito, so pumunta lang po kayo sa link na nakapost dyan sa ating caption itong ating video. Nakalagay po doon yung Salveyo Opportunity. I-click nyo lamang po yan. May video po kayo na mapanood doon. So, nandun po yung explanation ng sinasabi ko na kung paano kumita sa Salveyo barley grass. Pero huwag niyong kalimutan mag-sign up or mag-register sa link na yan. Ano po, para sure. And then kung hanapan kayo ng referral person, ako po yun, Randy Dioneda po, the Flyers or Flyers Solution po yung pangalan ng ating username. Ano po? So, or i-message nyo na lamang po ako sa ating messenger, nandyan din po sa caption itong video, or kaya tumawag sa ating telepono na binigay natin kanina, no? Yung 046-471-9499. Ano po? So, yan po yung ating telepono. Ano po? Ayan. Okay. May mga katanungan pa po ba? Kumusta po ang lahat?
I hope na masaya ang lahat, maayos at meron pong This maayos portion na is brought to you kalagayan sa by ngayon. Ano, lalo na't pasukan na, buhay na naman yung ating mga estudyante. Ano po, kasi may baon. Kaya lang, saan natin kukunin yung pambaon nila araw-araw? Magnegosyo tayo. Ano po, sa tulong po ng Card MRI financially at saka sa insurance program nito. At syempre, sa tulong po ng Salveo Barley Grass. Ano po, so, kikita tayo, magiging malusog pa tayo. So yung mga bata po, pampatalino po yung Salveo Barley Grass. Ano? So kung may mga tumbler sila, timplahan niyo po sila ng SBG powder sa kanilang tumbler na may tube ice. Ano po, para po mapreskuhan sila sa kanilang pag-inom dito sa kanilang school. Tapos, ang kagandahan nito, dahil may fiber siya, hindi po sila makakaranas ng gutom. Lalong hindi nyo naman sila sinusundo kaagad or nasusundo kaagad dahil sa traffic. So, kailangan nilang busog lagi. So, kapag may Salveo Barley Grass po sa tumbler nila, may fiber po ito, hindi po sila magugutom ng basta-basta. Kaya po, recommended natin yung SBG na dapat baon ng ating mga chikitings everyday dyan sa school. Ano po? So, ayan. So, muli, ito pong inyong lingkod, almost 40 minutes na tayo nagsasama-sama. Ano? Na-miss ko lang kayong lahat. So, bukas po ay magkita-kita tayo, magkumustahan muli tayo. Ano po? Kung may mga katanungan po kayo, mag-message lang po sa ating mga video at yun naman po ay binabasa natin tuwing live. Ano po? So, pwede rin kayo mag-chat ng live dito sa ating video ngayon. Ano po? And then, babasahin natin at bibigyan ng katugunan. Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel. Ito po ang The Flyers TV at po si Coach Randy. So, sundan niyo po kami sa ating Facebook page na The Flyers TV. Ano po? Nandun din po yung mga replays ng ating mga video. Thank you so much. Salveo Barley Grass. Subscribe na po at saka i-share yung ating channel. Thank you sa inyong lahat and happy Tuesday everyone. Maraming salamat mga katribo sa patuloy na panonood. Alam ko nakasubscribe ka na. Hayaan mong iwanan ko sa inyo ang mga salitang inihabilin ni Jesus sa ating inang simbahan upang manatili ka sa pananampalataya. Matthew chapter 18 verse 18 to 21. I tell you the truth, whatever you forbid on earth will be forbidden in heaven, and whatever you permit on earth will be permitted in heaven. I also tell you this, if two of you agree here on earth concerning anything you ask, my Father in heaven will do it for you. Amen. Hanggang sa next video, mga katribo, like, share, comment, and subscribe. Ito ang The Flyers TV.